So, ito na, no, yung mga anti-kalingap, sila-sila na po ngayon ang medyo nagbabangayan, nagbabatikusan. At habang nangyayari yan, si Kuya Bal naman, patuloy sa pagsampa ng kaso. Lahat ng mga pwedeng niya kasuhan ng mga taga-antay ay sinakasuhan niya na. Nandiyaran si Kalinga Pedro, ngayon pati si Kalinga Prab. So, ito po yung dalawa sa lalamanin ng ating content na to, no? Ang nangyayaring pagsasagutan or yung pagbalik no ni Dr. Lab ngayon kay Kapeso dahil sa ginawa niyang pambababoy daw, no, paninira at paninira sa pamilya Batalero dahil nauubusan daw ng sponsor ngayon at pati ngayon si Beyonce nababas na rin. Then another one is itong kay Kuya Bal, no, na pinarinig sa atin na tinatanong yung sinampang kaso ni Kalinga Prab. Okay, so yan po yung ating pag-uusapan sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So ito nga po, no, ating pakinggan, yung una natin si-share ko sa inyo, yung kay Dr. Lab, no, na buwelta dito kay Kapeso at yung mga dahilan, mga obserbasyon niya. Bakit pati sila nabastos, gayong pinakahirapan naman daw nila ng maayos itong si Kapeso, no? Okay, so yan. Pakinggan natin si Dr. Lab kung ano yung gusto niya sabihin. Ang kawawa dito sa ginawa ni Baboy Ramo. Okay, Baboy Ramo, he is pertaining to Kapeso kasi may nag-comment yan sa comment section na baboy daw ang ugali ni Kapeso. Okay? So, siguro kaya yung term na ginamit niya. Pamilya. Pamilya. Aminin man natin sa hindi. Aminin man niya sa hindi. Ang ginawa niyang kawawa ang pamilya pagtalikod niya. Pinakisamahan siya. Pinatulog pa yata. Ha? Okay? So, narinig nyo, no? May mga sinasabi si Dr. Lab about kay Kapeso yan. Okay, ito yung sa akin, no? Wala po akong kinikilingan dito, ha? Nililinaw ko lang po. Ito ay aking opinion lamang, no? And Dr. Lab, huwag mo sanang masamain, no? Kung may mga masasabi man akong hindi paboro sa inyo, no? Ito ay opinion ko lang naman. Pwede mong pasinungalingan kung sa feeling mo mali ang sinasabi ko. And kayong mga viewers na rin. No? So, doon po sa part, no, na sinasabi niyang ang malalagay sa alanganin ay ang pamilya Batalero. Whole family. Okay? Alam naman no? Okay? Alam naman ng Batalero na kahit na anong gawin nila, may masasabi at may masasabi sa kanila. Di ba? Alam na nila yan. Okay? Matagal na silang nalagay sa alanganin simula nung magkagulo nito. Lumabas na yung issue nito simula nung umalis na si Beyonce. Di ba? Kahit na anong proteksyon ang gawin, no, ninyo, Dr. Lab, any wrong moves na magagawa ng Batalero, talagang may balik sa kanila. Para sa akin, no, yung pagbablog na sinasabi mo ni Kapeso, normal po yan kasi alam naman natin na vlogger siya. No, pare-pareho tayong mga vloggers. And since nanduro na rin siya, no, siyempre, girinab niya yung opportunity to do things na makipag-banding, no, kay Beyonce. Huwag natin kakalimutan, Dr. Lab, na talagang kahit pa paano may sama ng loob sa iyo si Kapeso. No, but hindi ko po sinasabi na kaya niya ginawa yon para pasakitan ka. No. No, ako bilang vlogger, bilang nagpunta ako sa lugar, given a chance, maganda yung pakikiharap sa akin. Di ba? Hindi naman magbablog or hindi naman gagawin ni Kapeso yung mga ganong bagay kung yun para lang pasakitan ka or para lang bastusin kayo. Yun sa tingin ko. Okay? Wag niyo pong masamain. Yun lang ay aking
opinion, no? Kasi yung mga sinasabi ni Dr. Lab, normal po na gagawin ng mga vloggers siya. Now, of course, mag-ihingi siya ng consent. No? Yung pagiging scouter, labas yan, no, Dr. Lab. Kasi, kung gusto ni Beyonce, halimbawa nag-request si Capeso, well, decision ni Beyonce yan. Like yung pagsama niya sa live. No? Okay, alam ko na mayroon kayong ganun, na proteksyonan. Ganong feelings na proteksyonan yung family. But since naging vlogger, no, si Beyonce, we all know at alam mo, no, na mababalikan siya sa bawat kilos na gagawin niya. Ngayon, with regards doon sa, kasi nabanggit dito yung naligo sa ilog. Diba? Na instead of harapin daw, no, yung sponsor. Parang ganon. Di ba? Parang doon yung connection nun eh. So, correct me if I'm wrong. Kasi nabanggit ni Dr. Lab yan. Instead na kaya harapan, naligo, di ba? Punta kung saan-saan. So, ang sinasabi ni Dr. Lab dito, na nung time na yon may mga sponsor. So, anong nangyari? Hindi nila napakiharapan. So, yung mga ganung bagay, di ba? Ang unang dapat na makakaintindi niyan ay sila Beyonce or yung pamilya Batalero. Diba? Sila po kasi yung magde-decide regardless na anong pilit ang gawin ni Capeso. Diba? At yun nga, medyo nagkaroon kayo ng misunderstanding about dyan sa middleman na yan. No? Hindi po ako kumakampi kay Capeso. Okay? Pinapakita ko lang po yung side ko, yung opinion ko with regards dito sa mga nasabi ni Dr. Lab. No? Alam ko yung protection na gusto ninyong gawin. Na ilayo sila sa kung ano man yung pwedeng masabi sa kanila. Diba? Ngayon, let's say, sinabi ni Capeso yung mga bagay na yon, like yung pagpapa-endorso kay Beyonce, no, ng mga product na nandoon sa bahay nila. For me kasi, it's a good move. Why? Because they are using the name of Beyonce without her knowledge. Di ba? Walang knowledge niya. So, I don't see any wrong with that. No? Kung paalalahanan man lang ni Beyonce ang pamilya Batalero. Di ba? Ang sa kanya ay suggestion. Hindi po yun pagkukuman. No? Kasi para kay Capeso, yun yung tamang gawin. Kaya niya sinabi yun. And he is a vlogger. Diba? So, he is entitled to his own opinion. Okay? Ngayon, kung medyo may mga nasabing hindi tama si Capeso sa'yo, no? Dr. Lab, well, answer him. Pero with regards dito sa nire-raise mo na mga parang napansin mo, sa akin, no, bilang vlogger din, and I've been to the place, no, na hindi ko pa narating at given a chance, nagkaroon ako ng chance na ganun nga. Diba? Kasi merong ang biyansot sila, diba? So, grinab niya yung opportunity. Diba? Kasi, nanonood din ako, Dr. Lab, no, dito sa mga content ni Capeso. And nakikita ko rin naman yung punto. No? Don't get me wrong, alam ko yung punto mo. Pero yung punto ng pagpoprotect kanila Beyonce is natapos yon nung siya ay naging vlogger. No? Ngayon, kung nasabi ni Capeso yung mga bagay na yun without the knowledge of the family, well, that's a different story. Diba? Ibang kwento na yun. Ngayon, with regard sa mga sponsor, no, yun ay dumepende sa mga naging paliwanag din ni Beyonce. No? Naging paliwanag ni Beyonce. Paano niya hinarap yung mga question. Okay? Mababawasan, of course, nanduron yun. No? Dahil nga siguro, lumalabas dahil dun sa live ni Beyonce, di ba? Sinabi niya na wala siyang team. Solo siya. Diba? Solo siya. So, kung sino man yung gustong magbigay ng sasakyan, kung yan man ay Team Guapa talaga, ang supporter na yan, at ganon yung nangyari, siyempre.
talagang mawawala ng gana. Mawawala yung suporta sa kanya. Okay? So, hindi po ito sa protect or pagpapaano kay Kapeso. No, I'm not on that. No, yung punto lang po ng mga sinasabi yung ating binibigyan ng paliwanag. Okay, ito namang isa, no, which is latest ito, ay itong kay Papa Bal. Si Papa Bal, no? Nakapokus siya sa pagkakaso doon sa mga taong bumalahura daw, no, sa Kalingap community at sa foundation. So, eto, may tinawagan uli si Kuya Bal. Kasi saan kasi? Morning po. Kung nakamotor ka, Pa, saan mo lakad mo? dito lang po sa opisina lang po. Saan yung kay, hindi ka lingat prop, may file na ba, di pa? Tuesday daw po, sabi nila. Tuesday daw po. Sa Martes? Opo, kaya ba? Martes daw po. Sige. Tapos sa yung next natin, i-ano ko rin, isampa ko rin yun. Sige po, gagawin ko na po. Sige, para mas marami. Mas marami. Yung team leader namin po yung balay. Kaya kapag pabalik po ako. Sige, sir, ha? Thank you, ha? Apo. Malakas mo na. So, yan. No? Narinig nyo naman si Kuya Bal. Meron na naman siyang topic. Diba? So, sa kanya mismo nang galing ngayon na si Kalinga Prab ay magkakaso rin, magsasampa rin ng kaso. And of course, no, hindi man nila sabihin, hindi pa man binimension ni Kuya Bal, alam na natin kung sino yung top of the list. No? First on the list na makakasuhan. Diba? Pare-pareho tayo ng alam. Yan ay si Kapeso. Diba? Most likely, kung hindi man top of the list si Kapeso, kasama yan sa kakasuhan. Dahil, di ba, sa mga binitawan niyang salita sa kanilang mag-ama. Bukod yung banat kay Hari, which is Kalinga, si Kuya Bal, and yung prinsipe na si Kalinga Prab. No? So, katulad na sinabi ni Kuya Bal, marami silang kakasuhan. Marami siyang kakasuhan. No? And, coming from Kuya Bal na rin naman yan ay pera, panahon, oras, istorbo, di ba? Panggulo. Yan ang pagsasampa ng kaso. Na hindi mo naman pwedeng pigilan yan because it's his right. Right ni Kuya Bal, right ni Kalinga Prab, right nating lahat to file a case to anyone that we feel, no, masyado tayong argrabyado. So regardless yan ay mag-progress or hindi, oras na yan ay nagpatawag sa piskal, no, or sa korte, distorbo yan. May istorbo at may istorbo talaga tayo. Now, if yung mga kinaso naman sa'yo, kaya mong pananagutan, kaya mong harapin, why not? Di ba? Pero, yung nga lang, yung istorbo. No? So, yung mga ganito, pwedeng itong magsilbing parang panakot. Parang babala doon sa mga taong gumagawa ng mga kwento, no? Hindi ko sinasabing gumagawa ng kwento yung mga kinasuhan like Kapeso, no? Kasi very much willing naman si Kapeso no? Na harapin, kaya nga hindi siya umaten doon sa unang paghaharap nila, si first hearing, di ba? Because he is decided to fight and to bring this to the court. Paano lang, kaya lang, di ba? Yan, si Kalinga Prab. So, one of the major part here, no, is yung pera. We all know na nakadepende si Kapeso sa mga sponsor or supporters niya para siya ay matulungan sa pera na yan. And it happens, di ba? Yan, meron siyang abogado right now. So, is that lawyer will stand up to the case na papile ni Kalinga Prab? And if that happen, no, tuloy-tuloy pa rin kaya yung suporta ng mga sponsor. Sige, sabihin na natin tuloy-tuloy yung suporta ng sponsor. So,
Ang affected naman ay yung business ni Kapeso. No? So, from this, no, alam natin na mayroon pang kakaharaping kaso. Most likely, si Kapeso pa rin niya. Pero, tingnan din natin, no, kung paano haharapin ni Kapeso yan. Kasi, if he is willing to face whatever evidences or case na ipa-file sa kanya ni Kuya Bal, malamang, ganun din yung gagawin niya kay Kalinga Prab. And, no, dapat, meron talaga siyang pambawi, no, dito sa mga kasong ipa-file sa kanya ng dalawa. Dahil pagka wala, makukulong na siya, mapapabayaan pa yung negosyo niya. Di ba? And, malaking dagok yun sa pamilya nila. Now, if, since, diba, nakita natin, talagang palaban si Kapeso, siya ang manalo, sila Kuya Bal naman ngayon, magbabayad ng damages, and magpapile sila ng counter-demanda. Mahabang proseso, maraming pera, maraming panahon, maraming oras yung masasayang. So, at the end, mayroon sana talagang manalo. Diba? Para hindi pamarisan. No, kasi ang nangyayari dito, may iba na gumagawa ng kwento just for the views. Hindi ko sinasabing si Kuya Bal yan or si Kapeso yan, no? Ang sa akin dito, may mga gumagawa ng gano'n. At sana, sa ginagawang ito, kay Kuya Bal, ni Kalinga Prab at ni Kapeso, may masampulan talaga para hindi magtuloy-tuloy yung paggawa ng mga content, no, na nagmi-mislead sa mga viewers. Na bandang huli, mga viewers mismo ang naloloko na. No? So sana nga, kung ano man yung kahihinatnan nito, magkaroon ng ending talaga. Hindi mabibitin or hindi magkakaayos bandang huli. No? Tingnan natin. Kasi may mga banat din si Dr. Lab na baka bumaliktad, no? Baka palang araw daw. Yun naman ay sa pantaha or mga hula lang, no, ni Dr. Lab. Na itong si Kapeso daw, no? And we are not sure if this is really will happen kasi nga ang lakas ng loob ni Kapeso, di ba? Na humarap, na hindi sumipot. So, tingnan natin kung may babaliktad ba sa mga susunod na kwento dito sa Kalingap community. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.